Ukraine para sa kanila. At tingin ko, yan ang mangyayari. Hindi sila sasaklolo sa atin, hindi sila magpapadala ng sundalo at mga warships nila, pero bibigyan nila tayo ng mga armas para lumaban ang mga Pilipino. Wika nga ng isang observer, America will fight China until the last Filipino. Pero hindi sila magpapakamatay para sa atin. Kamusta mga kababayan ko? PBBM mag-declare daw ng martial law kung magkakagyera ang Pilipinas at China dahil sa West Philippine Sea issue. Malaki ang posibilidad na magiging katulad tayo sa Ukraine, ang Amerika lang taga-supply ng armas at hindi sila sasabak sa gyera. Kawawa ang mga Pilipino kung ganyan ang mangyayari. Panoorin ang video na ito. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin na to Washington DC na si Babes Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Specker, para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para bang mababait yung mga Chino na gumamit ng dahas laban sa atin. Dati-rating, iniisip ko lang, baka ito ay para nga ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas, tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kaming Mutual Defense Treaty, tulungan nyo na kami. So pwede pa rin po yun. Kaya lang, ang sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in-invoke na ni Noynoy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty. Ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero sila ba'y tumulong sa atin? Hindi. Kasi alam nyo naman, ang China, ang pinakamalaking trading partner ng Amerika, ang pinakamalaking pinag-uutangan ng Amerika. Kapag sila'y nagkagera, can you imagine, lahat ng assets ng isa't isa, frozen, suicide para sa kanilang dalawa na maggerahan. So sa akin, kahit anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika sa ngalan ng Pilipinas. Although, yan ang sinasabi ni Biden. We will stand by our ally in Asia and the Pacific, the Philippines. Charot! Dahil nangyari na po yan sa ating kasaysayan, noong Scarborough Shoal, hindi naman sila sumaklolo. Pansinin niyo po kaya hindi sila sumaklolo ng mga panahon na yon, ang sinasabi nila, hindi sila kumakampi sa agawang teritoryo. Pero ngayon, ang linya nila, kakampi na kami dahil kinakailangan ma-promote ang freedom of the high seas. Pero come on, sa totoo lang po, una-una, hindi naman sila pwede makipaggera sa Amerika na walang congressional approval. So miski may obligasyon sila na rumesbak sa atin, kung hindi naman sila payagan ng Kongreso, hindi mangyayari yon. At kung ang kasaysayan ng susundin natin sa Ukraine, hindi sila nagpadala ng sundalo. Ukraine para sa kanila. At tingin ko, yan ang mangyayari. Hindi sila sasaklolo sa atin, hindi sila magpapadala ng sundalo at mga warships nila, pero bibigyan nila tayo ng mga armas para lumaban ang mga Pilipino. Wika nga ng isang observer, America will fight China until the last Filipino. Pero hindi sila magpapakamatay para sa atin. Gagamitin nila mga Pilipino para labanan ang China. Popondohan nila tayo yung gera nila, pero gaya na nangyari sa Ukraine, pag masyado ng mahal ng gera, iiwan tayo sa ere. Nangyari po yan sa Ukraine Huwag niyong sabihin na ako'y anti-American lang. Yan po ang karanasan ng Ukraine. At ngayon po, siyempre, mas matinding possibility pag naging presidente si Trump, talagang wala nang aasahan ng Ukraine. Pero ang mabuti naman yan, kung mananalo si Trump, ang sabi niya, isang araw lang, tatapusin ko na yung gera sa Ukraine. So, mukha namang pag si Trump ang naging presidente, mukhang mas safe sa mga Pilipino dahil hindi talaga siya makikigera dahil ang interest niya ay mga lakal, no? At ang interest nga niya paano magkapera, paano tubuan ng mga Chino, hindi manggera. Yan lang po ang tingin ko, no? Pero alam niyo naman ako bilang aktivista by heart, talagang hindi ko akalain na sasabihin ko to tungkol sa isang Republican leaders. Salamat sa panunood, please like and subscribe.